Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jehan Sabba. At ngayon po ay tatalakay natin ang panitikan hinggil sa kahirapan. Kami po ang pangalawang grupo. Mga saklaw ng usapin. Kahirapan, uri ng kahirapan, tsorya sa sanhi ng kahirapan, epekto ng kahirapan at solusyon ng kahirapan. Ang una po ay ang kahirapan. Ano nga po ba ang kahirapan? Ang kahirapan po ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao na walang isang halaga ng mga material o salapi. So ito po ang kadalasan nating naririnig o tinutugunan ng pansin ang kahirapan. Dahil ito po ang isa sa mga sitwasyon na hinaharap ng ating bansa kung saan maraming naaapektuhan lalo na ng mga kabataan ngayon. Ang kahirapan po ay isang kalagayan kung saan hindi nakakamtan ng nakakaranas nito ang mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So ito po ay tumutukoy sa isang tao o isang individual na walang kakayahan na tustusan ang kanyang sarili o ng kanyang pamilya. Tulad po sa pangangailangan natin sa maiinom, makakain, damit at sa iba pa pong pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ako po si Asmia Panayaman Adam. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa dalawang uri ng kahirapan. Una ay absolutong kahirapan, hindi pagkakaroon ng pangunahing pangangailangan pantao. Ang absolutong kahirapan ay isang konsepto na tumutukoy sa isang estado kung saan ang isang individual o isang komunidad ay naghihirap ng labis at walang anumang paraan upang makalabas mula sa kahirapan. Ang mga sanhi ng absolutong kahirapan ay maaaring maging sistematikong problema tulad ng kawalan ng trabaho, kawalan ng infrastruktura, kahirapan sa kalusugan, at kawalan ng akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente at pagkain. Pangalawa ay relatibong kahirapan, mas kaunting kitang salapi kaysa ibang tao. Ang relatibong kahirapan ay isang konsepto na tumutukoy sa pagkakaroon ng kahirapan ng isang individual o grupo batay sa pangangailangan at antas ng pamumuhay ng kanilang mga kapaligiran o lipunan. Ito ay naglalarawan ng sitwasyon kung saan ang isang tao o grupo ay may limitadong akses sa mga pangunahing pangangailangan at oportunidad kumpara sa mga taong mas mayaman o mas malakas ang ekonomiya ng kanilang lugar. Assalamualaikum at magandang umaga po ma'am at classmate. Ako nga pala si Zahira Ida Mada. Ang paksa ating tatalakayin ay mga teorya sa sanhi ng kahirapan. Teorya sa sanhi ng kahirapan. Ayon sa Estados Unidos, ang dalawang magkatunggali paliwanag ng sanhi ng kahirapan ay mga paliwanag na bubuo sa dalawa. Una, individualistiko o pagsisi sa biktima. Ang teoryang ito ay tumutukoy na ang tao ay mahirap dahil sa personal na katangian. Halimbawa, katamaran, kawalan ng motibasyon, kawalan ng level ng edukasyon. Individualistiko, sinasabi dito kaya naghihirap ang isang tao dahil sa kanilang katangian bilang tamad o katamaran, kawalan ng motibasyon, walang level ng edukasyon na bilang individual. Pangalawa, structural o pagsisi sa sistema. Ang teoryang ito ay tumutukoy na ang tao ay mahirap dahil sa kawalan ng ekwalidad at kawalan ng trabaho. Halimbawa, diskriminasyon sa lahi, etnisidad at iba pa. Structural, sinasabi kabilang sa mga problemang ito ang diskriminasyon sa lahi, etnisidad at iba pa. Ayon sa sosologon si Fred L. Black. Si Fred ay ipinanganak noong Hunyo 28, 1947. Siya ay Amerikanong sociologist, professor ng sosolohiya sa Universidad ng California, Davis.
Ayon kay Fred, ang karamihan sa ating mga patakaran ay hindi tama o malalabanan ang kahirapan sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap. Ngunit, ang pagpapalagay na ito ay hindi pumapansin sa mga realidad na ating mabibigong mga paaralang urbano, pagtaas ng mga kawalang kasiguraduhan sa pagtatrabaho at kawalan ng makakayang pabahay, pangangalaga pangkalusugan at pangangalagang pambata. Yun lang po, salamat. So, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Nasron S. Mangakop and aking pong tatalakayin ay mga sanhi ng kahirapan. So, number 1, katamaran. Sinasabi ng karamihan kaya silang naghihirap ay sa kadahilang wala silang trabaho. Subalit ang totoo, maraming trabaho ang nakalaan, mapili lamang talaga ang mga Pilipino. Hindi natin sila masisisi, mas pipiliin pa nilang maupo na lang sa isang tabi at maghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat na trabaho at kumita ng 100 piso sa isang araw. Ngunit sa kagalihanan, ito ay pinapakita lang natin na tao ay tamad. So, sinasabi dito is may mga tao talaga na may mga tamad magtrabaho, lalo na't mapili sa trabaho na binibigay sa kanila. And pinaka problema sa lahat is kapag sila ay naghihirap na at wala nang makain, sisihin ang gobyerno kung bakit ganito walang sapat na binibigay sa kanila. Diba kaya di man nadang bansa natin kasi may mga ganitong sitwasyon na ang mga tao ay tamad. Number 2, kakulangan sa edukasyon. Maraming Pilipino ang hindi nakapagtapos na pag-aaral. Naging dahilan na sila ay mahirap makahanap ng trabahong mapapasukan. So, kakulangan sa edukasyon. Kakulangan is actually karamihan ngayon sa kabataan, katulad natin, ay gustong makapag-aral, ngunit sa kadahilan ng paghihirap at walang sapat na pera, makapag-aral at magkaroon ng mataas na kaalaman at makahanap ng mas magandang trabaho balang araw, pero dahil nga lang sa walang magandang trabaho, ang mga magulang ng kabataan, sila ay napipilitang huminto at di pinagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mas pinipili pa nilang magtrabaho sa murang edad kahit na kabataan ito ay may kaalaman na ay wala pa rin silang magawa dahil sa kanilang kabuhayan na kulang para sa pag-aaral. Pangatlo, korupsyon. Ito ay tumutukoy sa pagnanakaw sa pondo ng bayan at gawaing karumal-dumal. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hanggang ngayon ay naghihirap ang mga Pilipino. Ito ay katiwaliang pangurakot, karaniwang tumutukoy sa pampolitika o korupsyon na nangyayari kapag isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan o isang empleyado ng pamahalaan ay umasal sa kanyang kapasidad bilang ng pamahalaan para sa nararapat na sariling kapakinabangan. So sa korupsyon ay pagnanakaw sa pondo ng bayan, gawaing karumal-dumal, pangunahing dahilan kung bakit hanggang ngayon ay naghihirap ang mga Pilipino. Ito ay rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga ospital sa bansa ay kulang sa nurse, doktor, gamot at makabagong kagamitan. Mababang kalidad ng edukasyon sa mga publikong paaralan. Dahil sa kakulangan ng guro, aklat, silid at pasilidad, kakaunti ang pumapasok na negosyo sa bansa na nagiging dahilan ng kakulangan sa trabaho at panginginabang bansa ng ating kababayan. So, ika-4, populasyon. Ang paglobo ng populasyon sa Pilipinas ay isang malaking problemang matagal nang kinakaharap ng gobyerno ng Pilipinas. Isang problemang hindi mahanap-hanap na solusyon. Kadalasan kung sino pang mahirap, sila ang naghihirap.
sila pa ang nagpapalobo ng populasyon. So, population ito ay dahil sa mga tao, isang overpopulated na kapaligiran. Ang bilang ng mga tao ay maaaring higit pa kaysa sa magagamit na mahalagang materyales para sa kaligtasan ng buhay tulad ng transportation, tubig, tirahan, pagkain o social amenities. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng pagtaas ng pangangailangan kagaya naman ng sinabi ko para sa pagkain, tubig, bahay, enerhiya, pangangalagang kalusugan, transportation at higit pa. At lahat ng pagkonsumo ng iyon ay agambag sa pagkasira ng ekolohiya, pagtaas ng salungatan at mataas na panganib ng malaking sakuna tulad ng mga pandemya. So ito yung meaning ng populasyon, overpopulated. So ikalima, kawalang disiplina. Sa panahon ngayon sa Pilipinas, optional lamang ang pagsunod sa mga batas. So may mga tao talaga na hindi sumusunod sa batas katulad ng mga trapiko or jaywalking at iba pa katulad ng mga pagtapon ng basura sa daan. So kaya di umuunlad ang bansa natin kasi may mga ganitong sitwasyon na mahirap talagang mahirap kontrolin lalo na kapag sila ay matitigas ang ulo. So yun lang po, salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Joria K. Aku and the Last Reporter. So, ang aking topic ay tungkol sa mga epekto ng kahirapan. Narito ang 5 epekto ng kahirapan. Number 1 is pangingibang bansa. Isa sa epekto ng kahirapan ang pangingibang bansa dahil ang inaakala ng karamihan sa ating mga Pilipino ay isa sa solusyon ng kahirapan ang pangingibang bansa. 2. Matinding gutom. Isa sa epekto ng kahirapan ang matinding gutom dahil hindi nila kayang bumili ng pagkain o hindi kayang panustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay dahil na rin sa kawalan ng edukasyon at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Number 3, kawalan ng trabaho. Naging epekto rin ng kahirapan ang kawalan ng trabaho dahil na rin sa kadahilanang walang pinag-aralan ang karamihan at ang iba naman ay dahil na rin mas lumalaki pa ang ating populasyon kaya mas maraming Pilipino ang naghihirap ng paghahanap ng trabaho. Number 4, maagang pagbubuntis. Isa rin sa dahilan ng maagang pagbubuntis ang kahirapan dahil na rin sa kawalan ng sapat na edukasyon, lalong-lalo na sa mga probinsya. Sa kawalan ng edukasyon, yung karamihan sa atin hindi nila nalalaman kung ano ba ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis sa kanilang buhay. Ang panghuli ay gulo. Dahil sa kahirapan, madaling nagkakagulo dahil na rin sa kadahilanan na walang sapat na edukasyon. At dahil sa kawalan ng edukasyon, ang karamihan sa mga taong walang edukasyon ay hindi nila masyado alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kagaya na lang ng mga taong nakatira sa mga squatter areas, yung sa mga probinsya masyado. Diyan talaga nagkakagulo ng karamihan. So, sa madaling salita, ang 5 epekto ng kahirapan ay malaking dahilan talaga ay ang kawalan ng sapat na edukasyon at sapat na tulong sa ating gobyerno. Hanggang dito na lang po. Thank you. Magandang umaga po ma'am, magandang umaga classmate. Ang pangalan ko po ay Vincent Lantuan.
At ang paksa ng aking tatalakayin ay solusyon sa kahirapan. So, narito po ang ilang way o paraan upang masolusyonan ng kahirapan. Una, ang bilang ng magiging anak ay dapat ibatay sa kinikita o kakayahang buhayin ito. So, sa madaling salita, ang tinutukoy dito ay pagkakaroon ng family planning. Bakit nakakatulong ang family planning sa kahirapan? Dahil sa tulong ng pagkakaroon ng family planning ay mas magiging madali para sa pamilya na magkaroon ng sapat na oras at yaman upang mabigay ng tamang pangangailangan sa kanilang mga anak. Kung makontrol ang bilang ng mga anak, maaaring maglaan ng mas maraming resorso sa bawat isa tulad ng edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan ng iyong pamilya. Sa ganung paraan, maiiwasan ang kahirapan. So para masolusyonan ng kahirapan, dapat ang bilang ng magiging anak ay dapat ibatay sa kanilang kinikita upang maiwasan ang kahirapan. Ikalawa, ang bawat tao ay dapat mag-aral hanggang sa makapagtapos ng isang kurso. Bakit nga ba nakakatulong sa kahirapan ang pag-aaral? O bakit ito naging solusyon? Ang pag-aaral ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang makakuha ng mas mataas na antas na trabaho at kita. Kapag ikaw ay may sapat na edukasyon, mas malaki ang tsansa na makahanap ka ng trabaho na may mataas na sahod. Ngayon, kapag malaki ang sahod mo, mas malaki din ang nasisave mo kung ikaw ay nag-iipon. Kaya nakakatulong ang pag-aaral upang makahawon sa kahirapan o ang masolusyonan ng kahirapan. Ikatlo, agricultural, professional, vocational, technical, o iba pa. Ang mga natutuang karunungan o knowledge, kaalaman at kakayaan or skill mula sa tinapos na kurso ay siyang magiging batayan ng papasukang trabaho. So, ang tinutukoy dito ay yung pag-provide ng gobyerno ng ALS at TESDA. Bakit nakakatulong o bakit naging solusyon sa kahirapan ang mga ito? Ang ALS, sa pamamagitan ng programang ito ay natutulungan niya yung mga taong hindi nakapag-aral o di kaya makapag-aral ulit. Yung mga taong naka-stop mag-aral dahil sa di kinaya ng financial problem. Sa tulong ng ALS, makakapag-aral sila dahil libre naman ang pag-aaral sa ALS. At pag nakapagtapos na sila ng pag-aaral, madali na lang para sa kanila ang makapagtrabaho dahil nakapagtapos na sila ng pag-aaral. Kaya malaking tulong talaga ang ALS para sa mga taong nahihirapan sa buhay. Sa TESDA naman ay nakakatulong naman ito sa mga tao na magkaroon ng skills upang magamit sa pagtatrabaho o pagninegosyo upang makahawon sa kahirapan. Pang-apat, ang isang tao ay huwag muna mag-asawa kung wala pa siyang matibay na trabaho at kinikita. Magmumula ang pangtustos sa mga pangangailangan ng asawa at mga anak. So, isa sa mga dahilan kung bakit
naghihirap ang isang pamilya ay dahil bumuo ang isang tao ng pamilya kahit wala pa siyang matibay na trabaho o kita. Bakit mahalaga na may matibay na trabaho o kita bago mag-asawa? Ito ay dahil ang pagkakaroon ng pamilya ay magastos, tulad ng bahay, pagkain at edukasyon ng iyong anak at marami pang iba. At tapos wala ka pa nung tinatawag na family planning. Anak ka ng anak tapos wala ka pa lang sapat na kita. Talagang maghihirap kayo. Kaya bago mag-asawa, dapat may trabaho ka at sapat na kita para maiwasan ang kahirapan. So, para masolusyonan ang kahirapan, dapat huwag mo nang mag-asawa hanggat wala pang matibay na trabaho o kita. Panglima, ang bawat isa sa atin ay dapat matutong makapagsarili o maging independent. So, bakit nga ba naging solusyon ang pagiging independent para sa kahirapan? Ang pagiging independent ay nagbibigay daan sa iyo na magplano, mag-ipon para sa iyong buhay at mamomonitor mo ang iyong mga gastusin ng mas mabisa. Sa pamamagitan nito, mas may kontrol ka sa iyong pera. At ang pagiging independent ay nagtuturo sa iyo kung paano lumutas ng mga problema at hamon sa buhay na may kinalaman sa kahirapan. At mas makakapag-focus ka sa mga bagay na makakatulong sa iyo upang makahahon sa kahirapan. Yun lang po. Salamat.